Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marahay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At yan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Comunidad. Buenos Dias! At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din ang ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakakasama natin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Bellica at ito po ang inyong programa tuwing Sabado ng umaga na Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo na kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakinggan at napapanood rin po sa ating pong 702 DZAS AM band at napapanood sa ating Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede nyo rin po kaming mapakinggan sa ating pong 702 DZAS mobile app. Kaya i-download na po natin ito na sa ating pong Google Play or Apple App Store. Kung wala pa ho kayo, libre po ito. No? At syempre, dyan na rin. Yes, at attorney, bago yan ha, na meron tayong ganyang app. Kaya i-avail po ninyo at libre yan. At of course, sinasamahan din naman tayo ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, ating Protex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Siyempre, sa punto namang ito, attorney, ay nagpapasalamat din tayo sa ating lahat ng ating mga kapartner at mga kaagapay na patuloy po nating kasama sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta, 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman po maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isang thought-provoking and napapanahon na usapin na legal ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Filipos chapter 2 verse 3. Ang sabi po, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin or pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mensahe sa amin, komento, lalo tigit yung inyo pong legal na katanungan, maaari niyo ipadala
sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik, tutungo na tayo sa ating malamang diskusyon. Isang napapanahong topic, kaya huwag po kayo maglilipat na istasyon, kami po ay magbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Pag-asa, saan ka ba matatagpuan? Tagumpay, sadya ka nga bang mailap? Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin? Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka? Buhay? Hanggang dito ka na lang ba? Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan, subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Tabas ng Batas! Alright, tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Kaya Attorney Chona, ngayon ay ating pag-uusapan ang usapin na pera. Yan. Lahat interesado dyan. Oo, nako, yan ay batas ang topic natin, ang tawag batas sa pera 2.0 kasi na-discuss natin last year, no? Batas sa pera din, pero batas sa pera 2.0, ano ba talaga ang pera ayon sa ating batas at sa Biblia, diba? Yes. So, sa ating mga pang-araw-araw na buhay ay ginagamit po natin, di ba? Ang pera, no? Kahit mga sinasabi na hindi sila mukhang pera o ang puso nila ay wala talaga sa pera, pero ginagamit at kailangan nating lahat, ano? Pero naitanong mo na ba sa iyong sarili, no? Na ipag-isipan ba natin? Ano nga ba talaga ang pera? Di ba papel lang naman ito? Oo. Bakit? In fact, attorney, sabi pa nga ng iba, money. Mali pa nga ang pagka-quote eh. Money is the root The root of of all evil. evil, no? Pero it's the love of money. Yes. And kaya marami ang nasisira, relationships, tahanan, pag-aasawahan, at even mga leadership, di ba? Kahit sa gobyerno, yan ang usapan, kinuha ang pera. So, ano ba talaga, no? Bakit at paano ba ito nagagawa? Sino ba ang gumagawa ng pera? At bakit may halaga ang isang pirasong papel? Diba? Yes. Bakit nga siya mahalaga? So bakit obligado ang tindahan na tanggapin ang perang hawak mo? Diba? Tama. Kasi ito yung tinatawag na legal tender. Ano ba yung Ayan. legal tender? So pwede bang tumanggi ang isang tao sa cash? O ito, about legal ba ang GCash? O Ayan. legal ba ang Oo. credit card? At higit sa lahat, ito maganda, ano ba ang sinasabi ng Panginoon, ng ating Diyos, patungkol sa usapin ng pera at tunay na kayamanan? Oo nga. Kaya pasimula natin, ang sinasabi ba ng saligang batas sa pera, mahalagang malaman natin. Of course, kasi saligang batas nga natin yan. Pero mukhang maiksi lang ba to? Maiksi ba ang sinasabi ng saligang batas patungkol sa pera? Article 12, Section 20, no? Sinasabi lamang dito, the Congress shall establish an independent central monetary authority. Members po nito daw may dapat natural-born citizens, known probity, integrity, and patriotism, majority of whom shall come from the private sector, at they shall also be subject to such other qualifications and disabilities as may be prescribed by law. The authority shall provide policy directions in the areas of money, banking, credit, and it shall have supervision over the operation of banks, exercise regulatory powers as may be provided by law,
over the operations of finance companies and other institutions performing similar functions. So, maikli nga lang ano ang description ng about may patungkol sa pera ano dito sa ating saligang batas. Pero ibig lamang po sabihin hindi ang pangulo natin, hindi ang pangalawang pangulo, hindi ang Speaker of the House, hindi ang Senate President, in other words, hindi ang Kongreso, hindi ang ating Chief Justice on Supreme Court, may independent na monetary authority. Ano po? At ito po ang Bangko Sentral ng Yun Pilipinas. pala, yung All of Central those, Bank. yeah, all of those descriptions just to say the Central Bank of the Philippines yun. Hindi Na sila ba? pala ang Central Monetary Authority. Ayan. Yan. Oo. So, dito po sa Republic Act 7653, ito na yung New Central Bank Act. Ito po ay inamendang RA 11211. Ang layunin po ng Bangko Sentral ng Pilipinas Act ay i-maintain no, panatilihin ang price stability, i-preserve ang purchasing power natin. Kasi nga po ay ginagamit natin yung pera, yung bills and coins para po, hindi ba, pamalit doon sa goods and services na kailangan natin o bayad natin. So kailangan i-preserve din po yung purchasing power natin at i-maintain yung monetary stability. So, Yung stability ng pera. yes, oo. Hindi ibig po sabihin na BSP ang gumagawa ng kayamanan, ano? Hindi sila yung nagpo-produce ng wealth, kundi ginagawa nito ay pinamamahalaan ang monetary system, yung kabuuan ano po ng ating sistema na patungkol po sa pera. Ngayon, attorney, meron pang mga ilang mga discussions ano para malaman natin at maunawaan. Ano nga ba talaga ang pera, attorney? Yan, mahalaga yan. Kasi kanina nga, ang ganda ng sinabi mo, attorney, na hindi ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang gumagawa ng kayamanan. Oo. Pero sila ang nagpiprint at nagmamanage ng pera. Ba, amazing ito kasi iba pala ang pera, iba rin yung tunay na kayamanan. Yes. Diba? So, money actually represents something. At nire-represent na to yung tunay na kayamanan. Pero ano ba yung tunay na kayamanan at versus dun sa pera? Tanong mo na, ang pera ano ba ito? So, kung bibigyan kita ng isang bond paper, diba? Kung bibigyan natin ng ating mga kaagapay ng isang bond paper, ang question, may halaga ba itong bond paper na to? Eh, papel lang yun. Tama. Maski drawingan mo pa siya, no? Yan. Pero kung lalagyan ko ng 1,000 pesos, quote and quote, no? Biglang nagkaroon ng halaga. Eh, di ba, nilagyan lang ng 1,000 pesos, nilagyan ng mukha. Bakit biglang nagkaroon ng halaga? Eh, papel lang yan. Bakit? Well, hindi dahil dun sa papel. Pagkamat yung mga papel natin ngayon ay maganda at yung design mismo ay nakalagay pa dyan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Praise God. Ano? At hindi dahil dun sa magandang disenyo, kaya nagiging mahal yung papel na yan. Pero kundi dahil sa sinasabi ng batas patungkol sa papel na ito. So, yung legal definition ng pera ay naayon sa Section 52 ng New Central Bank Act. Ang sabi, ang pera daw is the monetary unit of the Philippines is the peso. No, ang pera daw natin, ang tawag natin ay peso. Yung iba tatanong, bakit hindi dollar? Eh kasi sabi ng batas, peso ang gamit natin, ano? Simula pa ito mismo noong panahon ng mga ng Espanyol na kung saan ginamit na natin ang salitang peso. Pero ang Bangko Sentral naman, sinabi rin na Section 57 shall have the sole power and authority to issue currency within the territory of the Philippines. So, ibig sabihin na to ay hindi maaaring mag-imprinta si mayor, si congressman, o yung kapitbahay mo na may printing shop. Naku, bawal na bawal pala yan. Hindi maaaring gumawa ng sariling pera ang isang kumpanya. Hindi maaaring gumawa ang isang simbahan ng pera, pero tanging ang Bangko Sentral ng Pilipinas lamang. Pero paano nga ba nagkakaroon ng halaga ng pera? Hindi dahil maganda yung papel, pero hindi rin dahil mahal yung tintang ginagamit, kundi dahil sa batas, sinasabi
na ito ang magiging medium of exchange. At Ayan. pinaniniwalaan ng bawat isa na merong halaga yan, kaya Mhm. nagkakaroon ng halaga. Pero ang tunay na value is Mhm. yung ipinalit mo dun sa pera. Yun ang totoo niyan, di ba? So, Yes, ikaw ay yes. nagtrabaho, Yes. ikaw ay nagbigay ng oras mo, ikaw ay nag-perform bilang isang singer, ikaw ay bilang isang professional, gumawa ka Mhm. ng mga serbisyo, yun ang tunay na valuable. Kaya binibigyan ng kapalit na pera dahil ang pera ang nagre-represent ng iyong pinaghirapan ng iyong oras at pinagamitan mo ng iyong kakayanan. Kaya kapag Tama. binabayad mo ang pera sa iba, Mm. parang sinasabi mo, ito ang aking mga pinaghirapan. Ito ang aking Oo. oras, ito ang aking lakas, kaya may halaga yan. So, Oo, maging produkto, hindi may ba, no? produkto, no? Oo, So, oo. may gobyernong kumikilala na yung pera na hawak natin, yun ang magiging storer of value na kung Mhm. saan yung tinatawag na medium of exchange. Kaya pala, no, yung pala Tama. yun, ano? Exchange, medium, yun ang instrumento para magkaroon nga, yung exchange ka din, kasi doon yun nga, sabi mo, services, yung Yes. goods, hindi Yan. ba? Kaya nga, isang definition din ng money is useful good. Mhm. Oo. So, ibig sabihin, nagagamit mo rin siya, hindi ba, para doon sa ikabubuti mo, whether in terms of, yun nga, you need something to buy, para sa pangailangan mo or services. Ngayon, attorney, itong gusto natin bigyan pansin ngayon. Bakit tinatawag ngayon na legal tender itong mga banknotes na ito at mga coins? Ano, at nagagamit nga natin ano for yun nga sabi, medium of exchange. Oo. Mhm. So, kasi sabihin, medyo technical, ano, legal tender. Pero ibig lamang po sabihin, ito ay pagka meron kang bibilhin, kung meron kang pinagkakautangan, meron Mhm. kang monetary obligation, ito po yung binabayad natin itong mga banknotes na ito, even yung mga coins natin, kasi ang batas na nagsasabi na ito ay legal tender. Ibig Yan ang sabihin, kabayaran. oo, yun ang kabayaran doon sa serbisyo or goods, ano po na binibili, mga items, ano po. Kaya yung pong, at maging pambayad ng utang or pambayad ng mga binibili natin, whether property na personal or real property na mga lupa, Mhm. hindi ba? Kaya ito po ay pinapatatag ng ating at kinikilala ng ating batas itong peso, bills and coins na ito na pwedeng gamitin ano para sa pagbili nga ng goods and services, maging pambayad natin sa pagkakautang at hindi maaring tanggihan. Oo, hindi maaring tanggihan ng nagbebenta, ng nagbibigay ng serbisyo or noong pinagkakautangan ano na yun ang pambayad natin. Alam po ninyo, lahat daw ng Philippine banknotes na meron Mhm. tayo ngayon are legal tender for Ah. all debts, Mhm. for all purchases, ano ay magagamit po natin. Gayun din ang coins ha. Kaya ang coins Mhm. ay hindi po yung itinatabi lang natin kasi attorney, meron mga, di ba, in the past, meron din mga documentaries about this. Parang naho-hoard yung coins. Mhm. Hindi ginagastos kasi actually minsan di ba mabigat pag dala-dala mo sa purse mo or sa pocket mo. Kaya minsan hindi siya na ipapa-circulate, hindi na ipapambayad. But coins are legal tender. Ano po, sa prescribed limits Kasi pag ng masyadong madami, BSP. Oo naman. Para let's say, magbabayad ka ba ng let's say 10,000, 5,000 or 10,000 5,000 in in coins. coins. Oo. So medyo may limitasyon pa pagdating sa Opo. coins naman. So again, pwede pong pambayad ng utang sa restaurant, sa taxi, sa ano man binibili sa mall, sa ospital, sa ating government offices. Ngayon, pwede bang tumanggi sa cash payment? Ayan. Yan. Depende po. Kung wala namang kontrata, maaari magsabi na, o sige, online payment na lang. Yan, oo. Pero pag meron na pong existing debt, meron na talagang pagkakautang, medyo iba na yung usapan dyan, hindi ba, attorney? Kaya maraming forms of payments ngayon dahil nga nasa Oo. digital ano na tayo, no? Sabi nga, digital era na tayo. So, ano naman ang mga sinasabi ng batas patungkol sa pagbabayad using credit cards, GCash, marami pa iba, no? Marami pang bago ngayon, may iPhone Pay pa ngayon, ano? So, Mhm. ano ba itong mga ito?
Oo. At tinatanggap ba ito? Yan, no? Kasama rin dyan, attorney, yung sinasabi mo yung sa mga cheque, di ba? Ang cheque Oo, ba, tama. legal tender? Ang sagot, hindi po, ha? Kasi Yes. ang legal tender ay ang pera Mm-mm. na inaaprubahan po na prinit po ng Bangko Sentral. Ibig sabihin, kung may utang sa'yo, binayaran ka ng cheque, Yes. hindi pa siya bayad hanggang hindi pa nai-encash yung pera na Oo. yan. O, Yes. so hindi niya pwede sabihin, bayad na ako, bakit? I Nagbigay na know. ako ng cheque. Ay, sabit Mm. mo, check is not a legal tender. Yan, Tama. no? Ang legal tender, Yes. sinabi nga ni Attorney Chona kanina, pera, no? It's yung Mm-mm. bills at yung coins. Itong mga usong-uso ngayon, no? Yung mga online payments, no? Credit cards, GCash, nandiyan yung makikita natin yung Paymaya, online banking. So tanong, legal ba itong mga online payments na ito? Ang sagot, oo naman, ginagamit natin yan no? Pero hindi siya ulit yung tinatawag na legal tender ha? Kasi kinakailangan, tandaan natin, pag nagbayad tayo sa isang establishment, galing gamit-gamit yung card natin, ang magbabayad talaga sa kanila, ultimately, is yung company na kung saan ikaw ang kliyente. System na yan, kumbaga, sa bisa ng kanilang tiwala dun sa kumpanyang iyong ginagamit na magbayad para sa'yo. Pero ang hindi ho pera, ang mga ito, pero ito ay electronic money na tinatawag. Ito ay electronic na representation lamang ng isang legal tender o ng legal money. So ang credit card, hindi rin ho siya pera. No? Ito po Mm. ay isang utang. Ayan, Yes. na gusto Yes. maintindihan natin, parang pinapayagan ka pala kumain sa isang restaurant, bumili ng mga gamit, using ang iyong credit card kasi ito ay inuutang mo at babayaran naman ng credit card company sila. Habang ang credit card Tama. company naman ay iyong babayaran sa katapusan Tama. ng buwan. So, Attorney, kapag ang ganda lang ng sinabi mo na ano ho yan na utang yan, kaya nga credit card. Kasi attorney ganito marami tayong kababayan, nakala nila parang extended na ano nila yon na budget nila yon. Hindi ba? Kasi na parang ang Oo. dali pag sinwipe, ayan na. Pero pagdating ng bill, ay, babayaran ko Ay, pala may yun. bayad pala Oh, 'to, may oo bayad nga pala pala. yan. Oo, Yes. pero tandaan po natin kaya ang magandang practice, ako dati Mm. talaga, attorney, hindi ako Oo. naniniwala na gumagamit ng credit card, ganyan. Pero Mm. meron palang tamang usage din, no? Yes. Na Yes. nagagamit mo. Ibig sabihin, for example, ako ay practice namin sa pamilya ay Mm. hindi kami gumagamit ng credit card kung wala pa kami nung cash na kailangan gamitin. Correct. Diba? So, Correct. kumbaga, Yes. kaya ko lang sabi mo, attorney, bakit gumagamit ka pa ng card? Para Oo. matrack ko yung gastos ko. Diba? Yes. At the Nakadocument. same time, attorney, kasi nga, kung hindi mo kaya kasing bayaran ng buo, Mm-mm. pagdating ng due date, yung ginagamit mo yung credit card mo, naku, wag mo kayong gagamit. Kasi Mm-mm. ang daming na natin natanggap na katanungan patungkol dyan, nababaon sila sa utang. Kasi compounded ang interest niyan, attorney. Pag hindi ka nakabayad in full sa Yeah. due date. Kaya pag hindi po ninyo kayang bayaran sa due date, yung kabuuan, kasi yung mga minimum payments, nakakaano yan Yeah. nakaka-encourage yan. Kasi, uy, minimum payment, ganito lang. Oo. Pero, di po Zero ninyo interest. nare-realize, pwede na-realize na po at the end of the day, ay compounded ang interest, lumulobo po yan, yung babayaran ninyo. Tama. Kaya yung mga online payments na yan, GCash, yung Maya, yung bank transfers, may Mm-mm. InstaPay pa ngayon, may PesoNet, lahat po yan ay Yes. tinatawag na electronic payment systems lamang. So, ang legal money pa rin is yung Philippine peso. So, may Oo. pangakuan lang ang bawat isa na, di mag-electronic transfer muna ako. Pag ako'y siningil mo, nandiyan yung pera. No? So, ayan ang mahalaga. Pero,
may mga illegal acts din attorney, na dapat Oo. malaman tayo pagdating sa pera. Tama. Kaya po, ito, ang Revised Penal Code ay merong enumeration ng mga krimen na magagawa. Pinagbabawal. Oo, dahil pinagbabawal po yung mga ganitong gawain. Of course, andyan ang counterfeiting. Pag sabi pong counterfeiting ay pinepeke, in other words. Nauso kasi yan yung usapan na ang photocopy daw pala original na. So may mga nagsabi na ifo-photocopy na nila yung pera kasi original na daw. Dahil doon sa impeachment, di ba, na pagsasama. Oo nga pala. Kaya po lilinawin natin, counterfeiting, sa Revised Penal Code. Ito po kasi ay, it falls under crimes against public interest, Yes. Di ba, attorney? Kaya it covers illegal acts like making fake coins, forging banknotes, copying official seals or stamps na talagang ito po ay merong mga heavy prison terms and fines. So, hindi po pwedeng i-forge ang seal ng government, Of course, yung signature stamp ng Philippine President. Sa coins naman, bawal po sa Article 163 ang making, importing, or ito pong false silver, gold, or minor coins of the Philippines or foreign countries. Mutilation of coins ay bawal din, Article 164. Yung sinisira, no? Yung sinusunog, binubutas, diminishing the value of coins by scraping. Ay isang paraan po ng pag-mutilate ng coins. Maging treasury of bank or banknotes, meaning forging, importing, circulating false treasury notes. Yan na yun, attorney, yung mga fake notes, di ba? Lalo na pag towards Christmas. Lagi may babala ang BSP sa atin na o yung mga ganitong bills, 1,500. Mag-ingat po dahil merong mga counterfeit or fake bills na nagsisirculate. So yan po ay pinaparusahan ng batas. At yung pong mga possession of false notes with intent to use, at merong mga nahuhuli, attorney, na gumagamit nga ng mga printing materials at nagpi-print sila ng sariling peso bills, peso notes, kaya bawal po iyan, at meron pa karampatang po yan, penalty, of course, forgery, false coins, fake bills. Attorney, may iba sabi, paano pag, ewan ko naalala mo yun o kung naabutan mo yun, na meron tayong peso bill before na dinodrawingan nila, nilalagyan ng shades. Yung ating bayani. Ginagawa yung isang sikat na singer na lagi naka-shades. So mga ganon, is that part of a violation of the law na kasi, di ba, iniiba mo yung drawing na nandun, maaring mag-fall ho yan, under doon sa mutilation ng ating mga banknotes, At meron ding ngayon nagiging bahagi ng usapin yung money laundering, So, paano ba parang nilalabhan, so to speak, ang pera, Ibig lamang po sabihin galing sa isang illegal source, pararaanin, paparaanin, lilinisin, quote-unquote, let's say, for example, para makapasok sa legitimate system, di ba? Parang nalilinis siya. Yes. So, maari pong ilagay yung illegal source, yung money na nakuha from an illegal source sa isang legitimate business. Di ba? Or sa isang, ngayon nga sinasabi, pararaanin mo. Nakita natin, nangyari yan, ginawa yan, pagdinig sa Senado na nakuha illegally mula doon sa ating flood control funds, na mga project funds. Tapos, di ba? Deal doon sa sugal, sa mga casinos. Tapos nanalo sila doon at nakakuha sila ng pera na para bang legit na dahil may pinantaya sila, nanalo sila nung nagsugal sila. Then, yung nakuha nilang pera from the casinos and gambling institutions, naging legitimate yung pera. So, yun po yung money laundering. Ilang kaparaanan lamang yun. But we are more interested, attorney, sa batas na sinasabi ng ating banal na kasulatan patungkol sa pera. Kasi yan ay mas matanda pa kaysa sa mga saligang batas na ating pag-uusapan. Napakaganda ng ating natutunan so far, attorney, na ano ba sinabi ng batas, meron pa ng mga batas patungkol dyan sa pag-mutilate, pagsira, at
Pero ang mas mahalaga natin maintindihan, yung sinasabi ng salita ng Diyos na ang tunay na source ng ating katotohanan. So, sabihin agad yung natin yung malaking misconception, ano? Kasi sinasabi sa Biblia, yung nabanggit mo nga, sabi daw, money is the root of all evil. Oo. Pero Yes. hindi pala yun ang nakasulat. Yes. Ang nakasulat sa 1 Hindi Timothy pala. chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Diba? Ayan. Hindi yung problema, hindi yung pera ang problema, kasi yung pera, it's a tool. Yes. Ito ay ginagamit natin sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, sa pangangaral ng salita ng Diyos, pagpapaaral sa ating mga anak. So ito ay mabuting tool, 'di ba? Pero ang pag-ibig sa pera, no, ang pag-Diyos sa pera, na parang 'yan ang nagiging sanhi ng nagbubuhay sa atin. Greediness na, attorney eh. Hindi, oo, yun pala ang masama doon, no? Yung heart natin ay wala na sa tunay na value, pero nandoon na lang sa pera, na hindi naman sa talaga ang tunay na value. Diba? That's So, right. sinabi ng Proverbs 22 verse 7, the borrower is servant to the lender. Ito yung tungkol naman sa utang. Diba? Kapag ikaw ay may utang, ikaw ay parang sunod-sunuran mismo doon sa pinagkautangan. Para kang, ang hirap nga, sinabi, kapag may utang doon sa tindahan na iyong dinadaanan araw-araw, ang hirap pumasok sa opisina kasi iikot ka ng malayo kasi hindi ka lang Iiwasan mo makadaan. eh. Oo eh. At attorney, meron din ako na-encounter before in my practice, ano, na talaga na pagsasalitaan ng hindi maganda yung umutang. Yan. Kaya And, kasi nasa korte na ha, talagang oo, medyo makakarinig ka talaga ng hindi maganda doon sa mga mula sa mga pinagkakautangan. Right. So, sa Proverbs 13 verse 22, ang sinabi din naman, so patungkol sa pera at sa kayamanan, sinabi, a good man leaves an inheritance to his children's children. So, ang ating mga kinikita, no, hindi lamang pera. Maganda pala na tayo'y nag-iiwan ng pamana, hindi lang yung edukasyon na itinuturo natin. No, pero yung mga pinaghirapan natin ay hindi natin lulustayin sa buhay lang natin. Mahalaga yan. Yes. Sinasabi, basta pumunta ako dito, walang-wala. Ngayon, marami na ako. So, gagastusin ko lahat yan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ay, mali pala yun. Yun pala ay maling pag-isip, lalo na may mga Kristiyano minsan na nalilimutan natin na sinabi pala na salita ng Diyos, mabuting mag-iwan ng pamana, kasi sa bawat pamana, merong kasamang storya at leksyon. Kung paano mo nakuha ang mana na yan, paano mo nakuha yung ari-arian na yan dahil sa kabutihan at faithfulness ng ating Panginoon. So, may stewardship aspect pala at generational continuity. So, sa Matthew chapter 6 verse 21, sinabi din, for where your treasure is, there your heart will be also. Hindi baliktad, hindi sinasabi siya na where your heart is, there your treasure will be also. Baliktad pala. Kung nasaan daw ang iyong pinahahalagahan, nandoon din ang takbo ng iyong puso. So kung ang pera ang iyong pinapahalagahan at hindi yung mga hindi pamilya, hindi ang Panginoon, ay ikaw ay magiging bihag. Ang puso mo ay laging nakatali sa pera. But if you will value the things of God, no, money will be secondary. Tama. Amen, no? Tama. And sinabi rin, who is faithful in what is least is faithful also in much. Ito rin yung stewardship, pagpapaalala na ang pera, na maliit man, ang sukatan ng Panginoon ay kung paano natin ito in-steward at inaalagaan. So paano natin pinagkakatiwalaan? Ang pagkakatiwala ay mas malaking bagay at mas dakila kesa doon sa magkaroon ka ng pera, malaki man o maliit. And sinabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 10,
he who loves silver will not be satisfied with silver. Grabe, no? Kapag greedy ka pala sa pera, ay hindi pala sapat ang pera na magbigay sa'yo ng kagalakan, no? And finally, sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, mahalaga, honor the Lord with your wealth. Pwede naman pala, so maganda naman pala kahit ikaw may pera, meron kang lupa, ang wealth mo, ang iyong kalusugan, ang iyong kalakasan, Yes. ginagamit natin lahat ito for the honor and glory of God. Yes, amen. Kasi galing din naman sa Panginoon ang lahat ng ito. Masisabihin natin na, hindi kasi pinagtrabahuhan ko yan. Hindi kasi dahil sa karunungan ko yan o sa lakas ko yan. Teka muna po, kanino ba galing yung karunungan natin? Yung ating lakas, maging hininga natin, hindi naman sa atin hindi ba? Kaya lahat ito galing sa Panginoon yan. Kaya dapat lamang na ibalik natin yung papuri sa Kanya. And it is the Lord who gives us the ability to produce wealth. Di ba yung kakayahan? Sabi nyo, diskarte nyo yan. Sino ba nagbibigay ng abilidad? Hindi ba si Lord din yan? Sino nagbibigay ng oportunidad? Si Lord din yan. Sino nagbibigay ng kakayahan? Si Lord din lahat yan. There's nothing about us, anything na lahat po na tinatamasa ay galing sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, pinakamahalagang aral natin ay, yes, mahalaga ang pera. Kasi sabi nga natin, it is a medium of exchange, instrument yan para makabili ka ng serbisyo o ng mga goods and items. Ito po ay useful good at ang pera ay isang legal creation. Batas po ang nagsasabi na yan ay legal tender, pwedeng gamitin sa pambili natin o pagbayad ng utang at anumang bagay na binibili natin. Subalit ang tunay na kayamanan ay nalaman din natin na ito ay mula sa Panginoon. Kaya divine blessing. Turn ito pa isang maganda, money can buy comfort, but it cannot buy peace. Totoo yan. Amen. No? It can, di ba, buy medicine, pero not health. Di ba? It can buy, let's say, sabihin, the grandest, di ba, let's say, bed or something, but it cannot buy sleep. Hindi ba? So, money can buy influence, yes, kasi nagagamit nga siya for bribery, but hindi po yung integrity. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, attorney, ito pinakamahalaga. Ikaw na ang bumasa nito, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan. Diba? Kaya yes. Kaya Unahin ang Diyos. ang Lord una, no? Yes. Pero dadagdagan ko yung sinabi nung before Matthew 6:33, yung 31 tsaka 32, sinabi niya, bakit ka ba nag-aalala sa anong kakainin mo, anong susuotin mo? In short, bakit ka nag-aalala sa pera? Sinabi, hindi mo ba alam na ang iyong buhay ay mas mahalaga kesa sa iyong kakainin, susuotin, o mas mahalaga sa pera na minsan pinaglalagakan mo ng buhay? Kaya sinabi, pero seek ye first the kingdom of God, ang paghahari ng Diyos sa buhay mo at ang kanyang katuwiran o yung having a right relationship, no? So hindi lahat ng may presyo ay may halaga. At hindi lahat ng may halaga ay mabibili ng pera. Ang tunay na kayamanan hindi ho nasusukat lamang sa ating pitaka o kaya bank account, kundi sa katapatan ng ating puso at sa karunungan ng ating pamumuhay at syempre, attorney, ang relasyon natin sa ating Panginoon. Pinakamahalaga. Ayan. Kaya nawa po ay nabigyan natin ng linaw, ang usapin patungkol sa pera. At of course, lagi po tayo nagpapaalala sa mga pagbabayad na gagawin, lalo na po sa mga digital platforms. Maging maingat. Dahil nga maraming lumalaganap ngayon, attorney, hindi lang phishing sa ATMs, kundi quishing using QR code. Kaya be very, very careful po when you make payments using ito pong mga e-wallets and digital platforms po natin. Okay, kaya sa amin pagbabalik, kami ay sasagot na ng iyo pong mga katanungang legal. Kaya wag mo kayong aalis. Babalik kami ni Attorney Chona dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray.
Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na kami ni Attorney Chona sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan po namin sagutin ang inyong mga katanungang legal. Kaya bigandaan natin ang unang katanungan mula sa ating listener. Hello po, tanong lang po, isa po akong adopted. Ano po kayang pwede kong gawin upang hindi maangkin ng tunay na anak yung mga binili ko pong gamit sa aming pong bahay? Na-hospital po kasi ngayon yung nag-adopt sa akin. Salamat po. Ayan, attorney, dito papasok yung kahalagahan ng legal adoption, no? Yan. Para na rin sa kaalaman ng ating mga kaagapay. Kasi po, minsan may mga pangyayari po na inaampon ng isang bata na hindi po dumaan sa proseso sa hukuman. Meron pong pagkakaiba po iyon. Pag dumaan po sa hukuman at nagkaroon po ng decree of adoption, dumaan kayo sa legal process, ay ang estado po nung bata na inampon ay ang pagtingin ng bata sa kanya, siya po ay legitimate child. Yun po yung kaibahan. At kung hindi po naman ganoon ang nangyari, yung adoption na yon ay hindi natin masabing legal adoption. Ganun pa man, attorney, hindi niya nabanggit kung legally adopted siya, no? Pero ang concern niya, yung mga gamit na nabili niya, ano, at nag-aalala siya na baka daw maangkin, no, noong tunay na anak, noong nag-adopt sa kanya, dahil nga nasa ospital na raw yung nag-adopt sa kanya ngayon. So, attorney, pag itong mga siguro personal personal properties ito, no, hindi niya nabanggit kasi kung ano-ano ito, sino ba magmamay-ari nito? Well, una sa lahat, whether adopted ka o hindi ka adopted, kung ikaw may-ari yan at hindi mo naman ibinigay yan dun sa magulang mo, adopting parents mo, nananatiling sa'yo yan. So, ang question is, meron bang katunayan na sa iyong gamit na yan? Diba? Kasi kung ikaw ay kung sabihin na natin na ito ay ibinigay mo na sa iyong adopting parents, ikaw ba ay legally adopted? Kasi ibig sabihin, may karapatan ka pa rin magmana sa kanila kung sakaling sila ay mamatay. At kung hindi mo naman talaga ibinigay at ito ay iyong pinahiram lamang, nananatiling sa iyo yan. So, kailangan siguro, meron kang katunayan na sa iyo yan at ito'y pinahihiram at pinapagamit mo lamang doon sa iyong tahanan. At halinawa't by God's grace, kayong magkaayos ng iyong mga kapatid. Oo, no? Oo, kasi yung relasyon ang mas mahalaga hindi ba? Tayo ay tutungo naman sa isa pang katanungan mula sa ating listener. Hi po, magkakaproblema po ba in the future pag bumili ng third party ng share ng heirs? What if may isang kapatid ang hindi pumayag? Magkakaproblema po ba? Ayan. So, attorney, ito nangyayari din na
merong mga na-inherit, yung mga onamana, ang mga tagapagmana, at yung tagapagmana ay maaari niyang ibenta, no, yung share niya, no, doon sa third party, no. Maaari 'yon kasi karapatan ng isang owner naman din iyon na ikaw ay magbenta ng iyong ari-arian. Ganun pa man, dahil nga ang sitwasyon ay yung property na ibinebenta ay bahagi lamang noon ang kanyang pag-aari bilang isang sa mga tagapagmana. Attorney, ano ba ang mga implikasyon nito? Na yung sa kanyang pagbebenta ng share niya, shares niya, di ba? So, depende po yan sa sitwasyon. Pero ang maikli po nating sagot ay maaari hong pa rin ibenta. Yes. Pero maaari din magkaroon ng problema sa hinaharap, lalo na kung ang nagbenta po ay undivided yung share niya. Yes. Sa isang heir at hindi po napaghati-hati muna bago ito'y nabenta. Pero kung kasi, halimbawa po, kung ito po ay hindi pa nahahati at wala hong partition, ay maaari naman yung ibenta yung share niya sa third party. Subalit yung third party ang magiging bagong co-owner doon sa lupa man yan o property man yan. So bilang co-owner, pwede niyang gamitin ang property. Yes. Pero hindi niya pwedeng ibenta yung kabuuan ng property. No. Yes. Kasi share lang niya. Nakahalo pa. So ganun din yung third party, no? Hindi rin niya pwedeng ibenta yon yung buong property kasi ito'y nakahalo pa. Unless na ito ay paghati-hatiin at may partition na. At kung for example, ito ay sasakyan, hindi mo naman pwedeng Or paghati-hatiin ng sasakyan. bahay. O bahay na kung ganyan, ay ito'y pwedeng paghati-hatiin kung ito ay naibenta na. Diba? At attorney, yun ang nabanggit mo kanina. Pwedeng ibenta yung share. Let's say, kung tatlo silang tagapagmana, 1/3 share, no, binibenta niya. No? Pero hindi mo pa alam exactly kung saan. Saan doon, sa property na yun. Kaya dapat talaga subject yan sa partition. Ang tinatanong niya kasi, paano kung hindi raw pumayag ang mga kapatid? Karapatan naman nung may-ari na hindi niya ibenta yung share niya. Yes. Pero karapatan din nung may share na isa na gusto magbenta, ibenta yung share niya. At kung willing naman bumili yung third party, wala naman hong problema. Subalit, yun nga. Pag nabili na niya yan, yung at least yung 1/3 share o kung ano man yung share niya, kung ano mang share niya, hindi kailangan respetuhin po yung karapatan din ng kapatid na may-ari din ng share naman sa iba. So, doon papasok yung komplikasyon lamang niya. Yes, kasi nga, binibili mo yung share but hindi mo pa nga alam exactly where it is. Ano ang boundaries, ang hangganan ng property na binibili mo. No? So, subject to partition yan. Anyway, may isa pa tayong katanungan, attorney. Sabi naman niya, paano po kapag makikipag-swap kami ng lote to house and lot? Need po ba ng notaryo o gagawa lang ng pirmahan ang bawat side para katunayan? Ako, lagi pong kapag merong kontrata, agreement in writing, mainam at mabuti po na iyan ay pinapanotaryo. Bakit, attorney? Ano ba ang benefit ng isang kasulatan o kontrata na pinanotaryo? Oo, mas mainam na ito inotaryo ninyo, lalo na ang mga tawag dyan sa kanyang deal is yung swapping or yung barter. No? Sa batas kasi ang patakaran sa contract of sale ay dapat na aayon sa doon din sa contract of pinagpalitan na exchange, ay kinakailangan ito ay in public document, lalo na kung ito ay tinatawag na notarized document, no? Kasi ang simpleng kasulatan na pirmado lamang ng magkabilang panig, maaari naman itong maging ebidensya na may kasunduan, subalit hindi sapat ito para mapalipat mo yung titulo. Pwede pang magkaroon ng problema ito sa darating na panahon. Pero ang recommendation natin, gumawa kayo ng deed of exchange, no? Hindi naman deed of sale yan, deed of exchange na malinaw. Ano ba yung terms, ano yung mga property, at pirmahan ito ng magkabilang panig at ipanotaryo nyo itong deed of exchange. May kaukulang buwis din yan, ha? Oo. Kasi syempre, yung iba mas mahal dun sa mas maliit, no? Kuwari, 10 million yung lupa, 15 million yung house and lot. So,
may 5 million na parang dinonate. So, tingnan nyo rin. At ito yung sigurado. Yes. At nakalagay lahat talaga ng mga detalye. Katulad ng sinabi ni attorney, mainam po ng maliwanag kasi baka magka-problema tayo. At yan na lamang po ating panahon para sa talakayan ng ating mga legal questions. Kung hindi po nyo napakinggan ng buo o naging kasagutan, pwede nyo balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi ho namin nasagot ang ipong mga katanungang naipadala na, ay abangan nyo na lamang po ito sa mga darating na mga Sabado at susunod na episodes. Sa mga may legal concerns po, pwede ho kayong mag-message sa aming pong Facebook page, pwedeng video, pwedeng audio. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa pagkakataon na kami po'y muling makapag-broadcast at makaabot, Lord, sa mga pangangailangan, Lord, at mga katanungan ng aming pong mga kaagapay, mga kasamahan. Yes, Lord, we thank you, Lord, that you are the God who provides for all of our needs, Lord. Tulungan mo, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord, na may mga pinagkakautangan, Amen. Yes. may mga kailangan bayaran. Lord, help us to be good stewards, Lord, Yes, and Lord. to be able to say no when it needs to be said no, Lord, at to be able to grow, Lord, ang lahat ng iyong pinagkatiwala sa amin. Salamat, Lord. Pagpalain mo, Lord, ang lahat nakikinig. Gayon din, Lord, yung mga merong mga dalahing legal, kinakaharap, Lord God, the problema, Lord. We pray that you would just be the one, Lord God, to give them the solutions, Lord. Yes. At kaligtasan, Panginoon. At ikaw ang maitaas sa aming buhay ngayon at magpakailan pa man, O Diyos. Sa matamis sa pangalan ng Panginoong Hesus, itong aming panalangin. Amen at amen. Amen. Salamat po mga kaagapay sa lahat ng mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook, via YouTube, at syempre sa 702 DZAS mobile application. So i-download nyo na po yan. Kami po ang inyong mga kampi sa batas. Ako pa rin po si Attorney Pastorny Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya pa rin sa inyong lahat na kami ay samahan muli sa susunod na Sabado. Parehong oras po yan at mga platforms na pwede nyo po kaming mapanood. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, Kapi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.